palengke, ay yan yung tumutukoy sa pasimula ng Diyos ng may lalang. Dahil ang Diyos, wala siyang pasimula batay sa awit 92, no? Yung anak, may pasimula. Ito nga yun sa John 1:1. Kaya natiyak na tumutukoy ito ng pasimulang lumalang Diyos, no? Ang unang nilalang ng Diyos, yung tinatawag na salita o yung logos, no? Ang titulo ni Jesus mula nung nasa langit pa siya, gaya ng mababasa natin sa unang 1, Kabanata 1:14 hanggang 17. Kaya si Jesus lang ang karapat dapat na tawaging panganay sa lahat ng nilalang o firstborn, no? Ang firstborn dito, prototokos, no? Ang prototokos hindi nagpapatunay na siya ay may lalang o may likha, kasi yan ang topic natin dito eh. Yung pagiging co-creator daw ng Panginoon Jesus. Ang Panginoon Jesus dito may pasimula eh. Tinawag pa nga panganay. Ang panganay, firstborn, prototokos sa Greek, no? O, siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos sa Apokalipsis 3:14. So may pasimula talaga. May arke sa Greek, kaya umiiral na siya bago palalangin yung mga espiritong nilang sa physical na universe. Sa katunayan, ang sabi dito sa Colossus 1:16, nilalang ang lahat ng iba pang bagay sa langit at sa lupa sa pamamagitan niya. Naging instrumento siya, pero hindi siya ang creator. Kasi ayon sa Isaiah 44:24, nag-iisa lang ang creator, hindi dalawa. No? Kaya maliwanag. Kaya yung salitang logos na ginamit dito sa 1:1, yung hologos, ginamit yan bilang kanyang titulo. Kaya yan tumutukoy ang titulo na yan kay Kristo. Titulo yan ni Jesus noong bago pa siya umaba dito sa lupa. Kaya makikita natin siya yung tagapagsalita ng Diyos. Spokesperson siya bakit dito sa Hebreo 1:1 at talatang 2. Kung siya ay creator, bakit papamana pa sa kanya? Natural, kung ikaw ang lumikha, ikaw ang may-ari. Tama, di ba? Bakit sabi rito sa Hebreo 1:12, tagapagmana siya ng lahat ng bagay? Meron bang ikaw ang may-ari? Tapos ginawa kang tagapagmana? Ibig sabihin, hindi ikaw yung creator niyan. Di ba? Tama ba? Kasi kung ikaw ang creator niyan, ikaw ang may-ari niyan, hindi ka na pamamanahan. Yan sabi rito sa Hebreo 1:12, tagapagmana ginawa siyang tagapagmana. Kaya doon pa lang, mali na, sasabihin niya kasi hindi kayo nag-aral, no? Yun nga ang mahirap doon sa nag-aral, parang binababaan mo yung hindi nakapag-aral sa mga theologian school, no? O ng theology. Kaya ako graduate lang ako sa UST. Yung UST ko, under Santol 3, no? Sa ilalim lang ng puno Santol, diyan ko sinuri yan. Yung mga talata na yan, batay sa mga talata sa Bible. Kaya, wag natin hamakin yung kapwa natin kasi yung mga apostol na Panginoon Jesus, wala naman silang mataas na pinag-aralan Pero ginamit sila ng Diyos, no? Para lumaganap yung ebanghelyo. At tama yung itinuturo nila. Kaya hindi porke may mataas kang pinag-aralan. Wala naman tayong pagkakaiba nung panahon nila Yung mga rabi, yung mga Hudyo, ang daming may matataas na mga pinag-aralan doon. Yung mga iskriba, saduseyo, pariseyo. Kaya nga yung ang tawag nila sa mga apostol mga amharets. Ano yung amharets? Mga hampas lupa, ang kahulugan no? Ganyan nila kababa, inuuri yung mga alagad ni Kristo. Kaya ingat tayo, no? Hindi porke nakapag-aral tayo, tayo tama, no? Huwag natin isipin ganon. Ewan ko ba, bakit pumasok sa ganon, sa isipan yung ganon, no? Na porke nakapag-aral, nakagraduate sa isang theologian school, sila yung tama. At yung itong mga hindi nakagraduate, sila yung mali. Okay, salamat. Thank you. Ako naman. Nawaan tungkol sa pinag-uusapan natin ngayon. Bro, mag-start yung time mo pag nagsalita ka. Go ahead, bro. 5 minutes. Sige.
Okay na po? Okay, go ahead. Ayon sa aking pagsusuri ng mga kapatid, si Kristo po hindi po siya nilalang. Marami tayong talatang mababasa na si Kristo ipinanganak. At ang mababasa natin dito sa talata, sa Kawikaan, talata 8, versikulo 22, ang sabi rito, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ang sabi rito, si Kristo raw, inari na ng Diyos bago pasimulan ang kanyang mga gawa ng una. So si Kristo, andun na si Kristo, inari na si Kristo bago pasimulan gawin ang kanyang mga gawa ng una. So si Kristo hindi kasama sa ginawa ng Diyos. Kasi sabi rito, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago, before sabi, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. So si Kristo hindi kasama sa nilikha o ginawa. Kasi andun na si Kristo Nauna siya sa ginawa ng Diyos At marami tayong mababasa si Kristo ipinanganak sa 2:7. Ang sabi ito, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Hindi nilikha, ipinanganak si Kristo. No? Kasi ano ba ang sabi ng talata sa Biblia? Sabi kasi sa Roma, dito natin malalaman kung si Kristo ipinanganak o nilikha. No? Sabi kasi dito sa Roma 1:25, pakinggan niyo mga kapatid. Sabi rito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at mga lingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Sabi rito sa talata, kasinungalingan pala yung sambahin mo yung nilalang kaysa sa lumalang. Kung si Kristo nilalang, bawal dapat sambahin si Kristo. Si Kristo sinasamba si Kristo hindi nilalang basa. Si Kristo sinasamba Hebreo 1:6. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Si Kristo hindi nilalang. Mandala lang si Kristo kaya siya sinasamba. Anong katunayan? Sinasamba pa siya. Mateo. Mateo 28, ang versikulo 9. Sabi rito, at narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa. At siya'y sinamba. Si Kristo sinamba. Si Kristo hindi nilalang. Kasi sabi ng Biblia, ang patotoo ng Biblia, kasinungalingan, ang sambahin mo yung nilalang kaysa lumalang. Si Kristo sinasamba. Si Kristo hindi nilalang. Si Kristo lumalalang. Ano katunayan na si Kristo lumalalang? Sabi sa Genesis 1:26, dalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Last 2 minutes. Si Kristo, yung ama pala dito, may kausap, nakamanlalalang niya. Sabi niya, lalangin natin. Manlalalang pala siya. No? Si Kristo manlalalang, hindi siya nilikha. Tapos, ang nakalagay dito sa Colosas 1:17. Tingnan natin, dito pinapakita na si Kristo manlalalang. Ang sabi rito, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. Una pala siya, ano pa sabi? At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Si Kristo pala nangabubuhay, yung mga nilalang pala, nabubuhay dahil kay Kristo. Manlalalang nga si Kristo. Ano pa katunayan na si Kristo manlalalang? Sabi dito sa Gawa 3, ang versikulo 15, at inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Sabi rito, inyong pinatay ang lumikha ng buhay. Si Kristo pala lumilikha ng buhay si Kristo, manlalalang din. Hindi siya ipinanganak. Kaya kung si Kristo, malabong maging tao Kung si Maria may buhay, ang lumikha nun, si Kristo. Kaya si Kristo, hindi pwedeng under lang ni Maria. Last. No? Kaya si Kristo, manlalalang. Kaya tamang-tama sabi sa Genesis 1:26, dalangin natin ang tao
ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kasi si Kristo ang lumikha ng buhay. Kaya si Kristo manlalalang. No? Kaya si Kristo ipinanganak. Oh. Yes, Bro Aldrin? Meron ka pang 6 seconds. Wala na yan, bro. Magagawa. Okay. Okay na yan. Okay. Agree ako. Salamat. Ako, kay Ayun. Brother Aldrin. Sasalubungin ko lang. Ako na po ba? Upos na ako kay Moderator, Aldrin. moderator. Wait. Yes. Wait. Okay. Ayan po si Bro Aldrin ang uli nagpahayag. Isa pong nagsusuri. Napakaganda din po ang kanyang Sampo sa akin. So, Kaya ganito po ka. Oo, sige Bro Carl. Ayan po, ganyan po ang mahinahon na pag-uusap ng tunay na mga mananampalatayang Kristiyano. Po ako na co-creator si Kristo. No, negative po ako na Pwede rin co-creator naman si Kristo. negative. Okay. Basta alam po Sasalubungin ko po natin yung mga binigay na talata ni Aldrin, no? sige. Mag-uumpisa po ako dito sa Genesis. O, dito Bakit? muna po ako doon sa tinalata niya, no? Ang sabi niya doon sa Hebreo 1:5 na hinalaw na kinote doon sa awit 2:7, no? Ngayon ay ipinanganak kita. No, yung mga termino po na yan, mababasa din po natin yan sa awit 2:7 at doon sa awit 92. No, yung salitang bigatin. Kasi yung King James Version 1611, diyan po kinuha, inalaw yung ang dating Biblia 1905. No? So lumalabas, ang Diyos hindi lumilika kundi nanganganak, no? Batay do sa paliwanag niya. Samantalang pag sinuri po natin dito sa Bible natin, ang Diyos po lumilika, no? Lumalalang, hindi po yung terminong nanganganak. Kasi kung ganyan po, lahat ng bagay na nilikha niya ay ipinanganak niya, ganun po lalabas niya. Kasi dito sa awit 92, ganun din po yung salitang ginamit, no? Yung bring forth, no? Ngayon ipinanganak ko ang mga bundok. So ganun, no? May mga translation na ganun, yung NASB. No, kaya pinapakita lang na ang Diyos po lumilikha, no? Para po hindi po tayo malito. Lumalalang po ang Diyos, hindi po yung sa termino ng tao na nanganganak, no, para po maliwanag yan. Sasalubungin ko yung sinasabi niya rito, no. Dito po sa Kawikaan 8:22, hindi daw po nilikha, no. Ang sabi niya, hindi daw po nilikha yung yung anak, kasi yung dito yung termino pong binanggit dito, no, yung kana. Ang kana po created po kasi sabi doon ng pasimula. O di may pasimula pala. Kasi ang Diyos walang pasimula ayon sa awit 92 Basahin natin sa Magandang Balita Biblia, no? Yung tinalata ni Aldrin kanina, no? Yung Kawikaan 8:22. Ito po sabi, no? Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, nilikha naman pala yung kana dito Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, nung una pang panahon, ako ay nalikha na. No? Siya umaamin mismo, no? Nalikha na. Ibig sabihin, ginawa created being yung kana dito. Sa talatang 26, sabi, ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. So umamin na naman, nilikha siya. No? So nasa lubong natin, yung talatang ginamit niya. Sasalubungin ko naman tong Genesis 1:26. Dito po sa Genesis 1:26, sinabi rito, no? Saan dating Biblia, sabi lalangin natin ang tao. Galing yan doon sa King James Version, ano? Sa King James Version, make, no? Ano yung make? Gawin. Sabi doon, sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan. Sa Hebreo, yung salitang gawin dito ay naase. No? Hindi ito nagpapakita na kapwa sila manlalalang o kapwa co-creator. Bakit ganun? Kasi hindi nga plural Samantala pag tinuloy natin ang basa dito sa 27, sabi rito, at nilalang ng Diyos, nasa singular at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, no? Nasa singular yung bara rito o create, no? Dito sa 26, ang ginamit na ase. So hindi nagpapakita na may kapwa co-creator o kapwa ka manlalalang. Kundi kasuwato ng Isaiah 44:24, no? Ang sabi sa King James Version, alone, solo, mag-isa lang siya na lumalang.
No? Kaya magkasuwato no? Kaya konting saliksikin natin yung mga sinasabi sa kasulatan, no? Kasi lalabas niyan, wala rin pasimula yung sabi may pasimula yung anak, ang liwanag naman ang sinasabi ng awit 92 eh. Kung ikaw hinugot ka, may pinagmulan ka, may pasimula ka. Kagaya ng bundok, sabi do sa awit 92, pinanganak niya yung bundok, pati lupa, pati yung earth, pinanganak niya. Galing sa kanya. Walang iniwan sa isang factory naglabas ng isang finished product. Inilabas. No? Sa makatwid yung salitang ipinanganak, ibig sabihin nun, lumala lang. No? Ang Diyos lumala lang. Hindi per se sa letra ng tao na nanganganak. Kasi pag sinabi natin nanganganak, yung iba iisipin niya, nanganganak, di may matris pala ang Diyos. No, nagle-labor. No, maraming komplikasyon. Kaya hindi natin iisipin na gano'n nga, kundi ang Diyos, no, lumala lang, lumilika. At itong yung anak, sabi dito sa Colossus 1:15, panganay, firstborn. Yung salitang panganay dito, ginamit sa Greek yung prototokos. No? Kagaya sa Israel, sabi panganay. Pag sinabi yung prototokos, may simula. No? May simula yung prototokos eh. Kaya nga tinawag na firstborn eh. Tapos dito sa Apokalipsis 3:14, panganay sa lahat ng nilalang. Hindi sinabing panganay sa lahat ng manlalalang. Walang gano'n, no? Ang sabi pa rin dyan, panganay sa lahat ng nilalang. Kaya doon sa termino pala makikita natin, no? Na hindi talaga kapantay ng ama ang anak. No, kaya malaisipin na porque may nabasa tayong gano'n, iisipin natin co-creator. Kaya nga binanggit doon sa Kawiyahan 8:30 dalubhasang kamanggagawa. Kasi kung ang dalubhasang kamanggagawa ay papalagay natin na co-creator, lalabas co-creator din tayo. Kasi sinabi ni Apostol Pablo tayo rin naman ay kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin lalabas, co-creator din tayo ng Diyos pagka ganyan na naging katwiran natin. At kung ganyan ang katwiran natin, tayo galing din sa Diyos eh. Hindi niya. Dahil dito sa 1:26 sabi ano ba sabi rito sa 1:26? Sabi diyan nilalang niya. Nilalang niya ang tao sa larawan. Di ibig sabihin galing tayo sa Diyos. Di co-creator na rin tayo. Di ba? Ano sabi dito sa 1 Korinto 11:7? Ang isang lalaki ay hindi dapat manlambong dahil siya ay larawan at kalwalatian ng Diyos. Pagka ganyang katwiran natin, ang dami ng co-creator. Porque nakabasa lang ng kalarawan, kamanggagawa, ay co-creator na rin. Tapos doon sa Gawa 3:15, no, binanggit, no? Sa kasi yung prinsipe, no? Okay, salamat, thank you. Time, bro. Go ahead. Okay po. Bro, Okay po, salamat, moderator. Sabi ng ating kaibigan, si Kristo raw walang pasimula. Si Kristo raw may pasimula. No? Sa talata ng Biblia, si Kristo walang pasimula eh. Paano ngayon yan? Ang mababasa natin dito sa Mika 5:2. Ngunit ikaw Bethlehem Ephrata na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Mula ng walang hanggan. Walang hanggan eh. Ibig sabihin si Kristo, walang pasimula. Ang pinagbuhatan niya, walang hanggan. Saan ba galing si Kristo? Sa Ama. Yung Ama, walang hanggan. Maski siya, walang pasimula. Galing siya sa Ama Hindi naman siya galing sa alabok ano pa katunayan na si Kristo, walang pasimula? Ito, letra por letra. Gusto niya letra por letra ba? Sabi dito sa Kawikaan 8:22 muna. Hinari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay. Si Kristo pala hindi nilikha, nalagay Ibig sabihin, ipinanganak siya. Ako'y nalagay mula ng araw, mula ng walang pasimula. Bago nilikha ang lupa. Si Kristo pala nalagay mula ng walang pasimula. Si Kristo, walang pasimula. Nasa lubong natin yung talata niya. Kaya lang naman nagkaroon ng pasimula, nagkaroon ng bilang ng mga taon, nung nagkaroon na ng planeta,
araw. Kasi yung planeta natin, pag umiikot yan sa araw, nagkakaroon na ng days, weeks. Pagka umiikot yan yung mga planeta sa solar system natin, yun lang ang kaya nagkakaroon ng pasimula, taon, buwan, linggo. Pero nung wala pa yung mga yan, wala ng oras, wala ng panahon, walang planetang iikot, wala pang hanggan yan, walang bilang yan. Di ba? Pag inalis mo yung mga planeta na yun, tanggal na yung taon, tanggal na yung mga bilang na yun, wala ng segundo, walang oras. Si Kristo, nalikha bago ang mga yan. Di si Kristo, walang pasimula. Common sense lang naman yun, mga kaibigan eh. Tapos, ang sabi pa ng kaibigan natin si Jumo, bumasa, pinanganak Eka yung mga bundok. Kaya si Eka, tapos bumasa pa. Tayo Eka, mga kamanggagawa ng Diyos. Kaya ibig sabihin ba Eka niyan, creator na tayo? Mali. Maling-mali unawa ni Jubang. Bakit? Ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Iba po yung nilikha sa gumawa. Pag sinabi mo nilikha, galing yun sa wala. Tas, halimbawa, nilikha mo yung araw, galing yun sa wala. Pero pagka gumawa ka ng upuan, galing yun sa meron kang kinuha ng pyesa, gamit. Halimbawa, gumawa ka ng upuan, kumuha ka ng kahoy, kumuha ka ng ganito. Yun. Tapos gumawa ka ng martilyo, pako. Yun, ginawa mo yung upuan. Pero yung nilikha, mula sa wala. Pero yung upuan, gumawa ka ng upuan, meron ka pinagkuha ng mga materyales. Yun ang ginawa. Kumbaga, ginawa mo... Bro Aldrin, sandali po. Moderators muna, sandali. Ha? Sige. Meron ka pang 1 minute and 45 seconds. Kaso kinakailangan ko lumabas, may tatrabahuin ako. At pasensya na. Ayaw muna at mag-out muna ako dito. Okay? Thank you mga kapatid ha. Salamat sa pagbigay ng pagpapagitna sa inyo. Ganyan ang magandang usapan. Maintain nyo lang. Ayaw muna. Thank you sa inyong lahat. Balik ako kung may time pa. Thank you. Salamat. Tapos sinabi ng kaibigan natin, so ngayon, iba yung ginawa sa nilikha. Pag sinabi kasi nilikha, gumawa ka, mula sa wala kang pinagkuhanan eh. Yung ginawa naman, meron kang pinagkuhanan na bagay, tapos ginawa mo yun. Kaya mali yung interpretasyon niya na yung nilikha, yun din yung ginawa. Magkaiba yun, kaibigan. Siguro ngayon natuto ka. Tapos ngayon sinabi niya, yung ginawa ay katao, sinabi niya mag-isa lang. Maski naman yung gumawa ng langit at lupa, mag-isa lang eh. Basahin natin. Isaiah 44, versikulo 24. Ganito ang sabi ng Panginoon na inyong manunubos at niya nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Akong Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na nagdadlad na mag-isa ng langit, na naglatag ng lupa. Dito Eka, ang nakalagay, nagladlad Eka ng langit, mag-isa. Tama naman mag-isa, pero andun si Kristo. Sabi niya rito, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Yung naglalatag mag-isa, pero si Kristo andun. Kaya nga sabi sa 1:13 alin man sa mga bagay hindi ginawa kung wala siya. Kaya nung ginawa yun ng langit, isa lang gumawa. Kasi makapangyarihan naman yun. Pero andun si Kristo, sabi niya, maliwanag, nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Yan ang masasabi ko. Sinalubong ko ngayon mga talata mo ha.